Okay, so ngayon, ang ating pag-usapan po sa ngayon ay ito po si Dr. Toto Tirador. Ako po ay gumraduate po sa pamantasan ng Lungsod ng Maynila bilang ah, Bachelor of Laws graduate. Pero later on, in-upgrade at naging Doctor of Jurisprudence na ako. Nakapasa ng bar exam, isang take lang. Siyam kami gumraduate sa PLM. 8 kami pumasa. So ngayon, din ako, journalist din ako in this sense, in the practice. Kasi 15 years ako naging editor sa People's Journal Tonight. At the same time, lisensyado po ako civil engineer, having graduated from Mindanao State University, Marawi. So yan po ang aking academic credibilities. Okay, so ang ating pag-usapan sa ngayon po ay natural born Filipino ba si Joey Oy? At wala ng karapatan si Benvenido Abante na magkiklaim na uupo siya? Yan po ang ating pag-usapan sa ngayon. Pero bago yan, nais ko lang sets the record straight na kapag tumakbo ka ng mayor, vice mayor, gobernador, vice governor, congressman, hindi congressman, kundi board member o konsyal, ay sapat na po ang Pilipino ka at hindi mo na kailangan magiging natural born. So ibig sabihin sa pagiging Pilipino, dalawang uri po. Ikaw ay natural born o naturalized. Ang kahulugan ng natural born, pagbabasihan natin sa 1973 Constitution ng Pilipinas at 1987 Constitution ng Pilipinas na nagsasabi na yung mga natural born na Pilipino ay yung mga Pilipino mula sa kapanganakan at hindi na kailangan gumawa pa ng anumang legal na hakbang para magiging Pilipino. Okay? Except doon sa tinatawag sa yung nanay niya ay Pilipina na kinakailangan pa na mag-execute siya ng declaration or affidavit na pinili niya pagiging Pilipino, na sinusunod niya ang citizenship ng nanay niya at idiposito ito sa Bureau of Immigration ang kanyang declaration o di kaya sa civil registrar. Ibig sabihin, pag tinawag mo na civil registrar, yun po yung sinasabi na yung kung saan ka kumukuha ng birth certificates mo, marriage certificates, death certificates, o certificates of live birth. Okay. So ngayon, klaruhin ko lang ang natural born Filipino citizen except for those born on Filipino mothers ay yung mga Pilipino na naging Pilipino mula sa pagkapanganakan. Okay? So maaari po na yung kanyang tatay o nanay ay naturalized. Pero nung pinanganak siya, natural born na siya. At hindi na siya nangangailangan pang magsumpa o kung ano pa para magiging natural born. Titingnan naman natin, may exception dyan to the rule sa ating 1935 Constitution na nagsasabi na may iba pang natural born na tinutukoy na natural born. Yung ipinanganak na ang nanay nila Filipina at nang dumating sila sa age of majority nila at the age of 21. Kasi nung araw, ang minor ay 18, minor pa yan. So, age of 21, within 3 years, 21, 22, 23. So, kailangan within 3 years ay nakapag-elect na siya na gusto niya maging Pilipino. Susundin niya Philippine citizenship ng nanay niya. How to elect? Dito na ngayon papasok ang doktrina on how to elect. Dalawang klase po o dalawang uri po ang pag-i-elect. It's either by express declaration, nagagawa ka ng affidavit, gusto ko maging susunod din ang Filipino citizenship ng nanay ko. Kahit yung tatay ko ay hindi Pilipino. Yan, ganun yung gawin. Tapos, panotaryo niya at isumitin niya sa Bureau of Immigration o di kaya doon sa Civil Registrar Office na sinasabi ko kanina na siyang opisina natin sa anumang bayan kung saan sinusumiti ang
lahat ng mga birth certificates, death certificates, marriage certificates. Okay? So, that is one. Number two ay kailangan, dito meron tayo. So, yan ang pinakauna. Ang kasunod, may iba naman tinatawag na ah, actual performance. Pero ngayon, maliban sa... So, yun lang ang dalawang pamamaraan na para ikaw ay magiging natural-born Filipino or Filipino citizen sa pamamagitan ng express declaration, kailangan may affidavit ka. Number two, may tinatawag na actual performance of acts of allegiance. Ano yung actual performance of acts of allegiance? Na ibig sabihin, ito na pa mong sitwasyon na wala kang ginawang affidavit na para isumite sa Civil Registrar's Office o di kaya sa Bureau of Immigration. Pero ikonsidera ka pa rin na Filipino, natural-born Filipino citizen. Ano po yun? Base po sa mga desisyon ng Supreme Court, ito po yung mga klase-klaseng actual performance. Okay, actual performance. Number one, nag-apply ka ng Philippine passport. Pag nag-apply ka ng Philippine passport, ibig sabihin, yan po ay although indirect, but it is undoubtedly a personal declaration sa bata o sa tao na pinatuukulan na gusto niya maging Pilipino. Kasi sa pag-apply ng Philippine passport, there is no other meaning that can be taken from that, kundi gusto niya Pilipino siya. Pag-apply niya ng Philippine passport, nakalagay dyan ang tatay na Chinese. Kasulat yan, ang nanay niya Filipina. So, kung nag-apply sa Philippine passport, nobody can question that. That is a personal choice, personal declaration. In other words, ang bata lang mismo na natataon sa ganong sitwasyon o sirkumstansya, ang may karapatan mamimili. Hindi pwede siyang diktahan ng pamahalaan. Hindi siya pwedeng diktahan na kung sino man. So kung nag-apply siya ng Philippine passport, ay automatic na natural born na siya. Itong kaso na pinag-usapan natin, i-apply natin sa personal na kalagayan ni Joey Oy. Si Joey Oy po, na kalaban ni Abante, na tumalo kay Abante by 1,388 votes only, ay ipinanganak noong March 15, 1962. So mas matanda siya sa akin. At pinanganak siya sa Santa Mesa, Manila. Ang tatay niya ay Chinese at that time. Ang nanay niya ay pure Filipino. So, ngayon, the passage of time, nag-graduate siya sa La Salle St. Benilde sa kursong BSBM, Business Management, noong 2004 din. Pagtapos niya gumraduate, ay nagpahalal siya bilang konsihal at nanalo siya 2004. Nagpahalal ulit noong 2007, nanalo siya ulit. Nagpahalal siya noong 2010, nanalo siya ulit. At gumraduate din siya ng Master of Business Administration sa Ateneo de Manila noong 2013. Na ibig sabihin, kahit no siya ay konsihal, noong 2013 ay 2013 nag-aaral siya sa Ateneo de Manila University, a Philippine school. La Salle St. Benilde, a Philippine school. Sigurado naman ako na nag-aaral siya sa elementary sa Philippine school. Kahit na Chinese yan, Philippine school pa rin yan. Sa elementary, sa high school niya, ganun din. Okay? So, in other words, iyan ang president. Ang hindi lang natin na-establish dito, nag-apply ba siya ng Philippine passport? It's very obvious naman, wala naman sigurong tao na wala ng passport. Ako may passport ako. Kahit sino naman magkaka-passport. So, iset aside muna natin. Pero most likely than not, naniniwala ako na si Joey Oy ay nag-apply, mayroon siyang Philippine passport. At kung mayroon siyang Philippine passport, ay sapat na, tapos na ang boxing. Talo na siya Abante. Hindi mo siya pwedeng tawagin na hindi Filipino citizen as a natural born. Next,
Pwede ka rin maging Pilipino na hindi ka na kailangan pa magdeklara sa isang affidavit na ikaw ay pinipili mo Philippine citizenship ng nanay mo at ibigay mo ito sa Civil Registrar's Office o di kaya sa Immigration Office kung ikaw ay bumuboto sa tuwing eleksyon sa Pilipinas. Dapat na tumakbo ka, konsyal. Dito na lang, tumakbo ka. Ay, citizen mark reacts, tatanungin ko ba? Oy, kung tumakbo ka konsyal noong 2004 sa Maynila, posible bang mangyari na hindi ka bumuto? Siyempre, iboto mo sarili mo. So, ngayon, kung ibinoto niya sarili niya noong 2004, nanalo siya. Nagpahalal ulit siya. Tumakbo siya ulit. Nagpahalal. Ibig sabihin, registered voter siya. The least, hindi ka naman tanggapin sa election kung hindi ka registered voter. So, yan ay 2007, nanalo siya ulit. 2010, nanalo siya ulit. 2013, pahinga siya. Hindi siya tumakbo. So, tumakbo siya ulit noong 2019. Panalo rin ulit, konsyal. Ngayon, 2022, 2022 siya tumakbo ulit. Panalo. Ngayon, 2025, tumakbo siya. This time, tinakbuhan niya pagiging congressman. Nanalo. So, ibig sabihin, kung ang pamantayan natin yung aktual na pagbubuto ng isang tao sa tuwing eleksyon, ay yung pagparehistro pa lang, affirmation na yan. Nag-oath ka kasi pag mag-apply ka ng parehistro ka, pipill up ka, tapos sa dulo, pipirma ka, I submit myself to the risk of perjury. Ibig sabihin po, nanunumpa ka nang nilagay mo Filipino citizen ka. Kasi dineklara mo na Filipino citizen ka eh. So kung Filipino citizen ka, at nag-apply ka, naging registered voter ka, at bumuto ka pa, at tumakbo ka pa, ibig sabihin Filipino, natural born ka. Yan po ang pangalawang actual performance of allegiance na tinatawag ng Supreme Court. So kung may actual performance of allegiance ka, hindi na kailangan na mag-execute ka pa ng affidavit at isubiti mo sa civil registrars ng bayan o lungsod kung saan ka pinanganak. O di kaya ibibigay mo sa Immigration Bureau. Hindi na kailangan. Sabi nga ng Supreme Court, ito po ay actual. It is more than a declaration, more than words. Kasi sabi nga, words speak louder than o action speaks louder than words. Okay? Next, aside from that, kung sumapi isa sa military, hindi naman siya siguro pumasok sa military, so hindi na natin pag-usapan ito. Next ay, meron siyang affidavit na sinasantabi o tinatatwa niya na, tinatabi niya na tinatapon niya na pagiging citizen ng tatay niya, na Chinese citizen. Next, siya ay nakatira sa Pilipinas ng mahabang panahon at ang kanyang intention ay mamalagi rito sa Pilipinas. Which is, as a matter of mind. For Abante to claim otherwise is for Abante to submit evidence that Joey performed acts that are not consistent with his declaration that he intends to stay in the Philippines. Next, engaging in public service. Ngayon, dapat na nakapag-engage siya 3 term as konsyal. More than sufficient na. So, natural born na siya. Ang problema lang dito sa atin sa Comelec, naghahanap ng butas. Basta hindi ka kakampi, ay titirahin ka. Yan po ang katotohanan. So, ladies and gentlemen, ulitin ko lang. Si Joey Uy ay ipinanganak noong March 15, 1962 sa Santa Mesa, Manila, na ang tatay niya ay Chinese. Ang nanay niya ay pure Filipina. Pero pagdating ng 1967, ay ang kanyang tatay pala ay nag-apply ng naturalization pagka-Pilipino at ginawarang Filipino citizenship ang tatay niya. Hindi ko pa pinag-usapan niya. Mamaya natin balikan yan epekto ng pagiging naturalized ng tatay niya. At naging konsyal siya noong 2004 sa Maynila. 2007, konsyal siya ulit, nanalo siya. 2010, nanalo siya ulit. 3 terms, strict terms, nagpahinga siya. Tumakbo siya ulit pagka-konsyal 2022. So,
Nanalo siya ulit. 2025, kasunod tinakbo niya ay pagka-congressman. Panalo siya. Ladies and gentlemen, kung ang sinasabi ng Supreme Court, yung pagserbisyo mo sa bilang public servant, bilang civil servant, ay sapat na katibayan para mas higit pa kaysa pagdeklara mo sa pinibit na ikaw ay magiging Pilipino. The fact na sinilbihan mo ang mga kapwa mo Pilipino bilang isang public servant, bilang isang konsihal, sa mahabang panahon ay sobra-sobra na ang katibayan na ang ginawa niya ay sobra-sobra para sabihin na siya ay Pilipino. Okay? Sa ganong aspeto, sigurado na ako na Pilipino na siya. Next, ibig sabihin, hindi ang gusto ko lang pag-usapan mo na ano ba ang Philippine citizenship na kailangan para magiging konsihal ng Maynila, maging mayor ng Maynila, maging vice mayor ng Maynila, o maging gobernador, o maging vice-gobernador, o magiging bukal ng anumang lalawigan. Tanging Filipino citizenship lamang ang kailangan. Hindi pwede na yung naturalized ka, tumakbo. So ngayon, sa pamagitan na, kaya yan ang explanation kung bakit walang kumukontra sa kanya, walang nagpetisyon nung tumakbo siya konsehal. Pero the fact na tumakbo na siya, nanalo siya, at nakapagserbisyo na siya, that now erases the questions of whether or not his allegiance is for the Philippine flag, Philippine laws, and Philippine country. So, in other words, na-cure na ang lahat. So, hindi na ngayon mag-a-apply ang tinatawag na kailangan mag-express declaration ka pa. So, ngayon, kung pwede ko sabagin, si Abante ngayon ay naghabol at nakakabit siya sa lubid na kasing kapal ng tawag diyan sa ginagawa sa pangtahi. Clutching at straws ang tawag diyan, napakahina. So kung nakalambitin ka, straw ang kinakabitan mo, mahulog ka kasi ang straw mapuputol. Hindi yung matibay na lubid. So with that, kahit pa sabihin natin na siya ay kwalipikado lamang pagiging local official, the fact na nanalo siya as local official for 3 consecutive terms, and another term, so 4 terms na konsihal, ay more than enough for him to know that his allegiance, his loyalty, pag sinabi mo allegiance, loyalty mo sa pagka-Pilipino. So ibig sabihin, kung ang pag-usapan lamang natin ay limitahan lamang natin sa sitwasyon, sa definition ng 1973 Constitution at 1987 Constitution na nagsasabi ang natural born na Pilipino ay yung ipinanganak na hindi niya na kinakailangan gumawa pa ng kung ano na formalities na para magiging Filipino citizen, maliban na lamang kung ang nanay mo ay Pilipina at ikaw ay naggumawa ng election, affidavit of electing Philippine citizenship. But in this case, hindi na kailangan ni Joey Doy na magsagawa ng affidavit of election to be a Filipino kasi nga nakatira siya sa Pilipinas. Gumraduate siya sa mga Philippine schools. Number 2, nahalal siya bilang konsehal ng 4 na term at sinilbihan niya at dahil diyan napakita yung kanyang loyalty sa Pilipinas. Next, nakatira siya ng matagal sa Pilipinas. Next, hindi rin ako maniwala na wala siyang Philippine passport. The fact alone, yung Philippine passport pa lang more than sufficient. So with that, goodbye, Abante. Atras, Abante. Matras ka na, Abante. So, yan po ang aking masasabi dito. Ang problema lang, pinopolitika kasi ang kakampi po ni Teacher Mark Diaz, ang kakampi po kasi ni Joey Oy ay si Isko Moreno. Si Isko Moreno at si Sara ay magkakampi. Kaya lahat, at kinampanya ni Sara si Joey Oy, laban kay Abante. Pumunta mismo si Sara dito sa District 6. At siya mismo ang nagkampanya para kay Joey Oy. Para matalo niya lang si Abante. Ang hindi nga lang siya nag-successful doon kay
Joel Chua. Nanalo pa rin si Joel Chua. Pero kukunti lang naman ni Joel Chua. So, ito mag-shoutout na lang tayo, no? Si James Kevin Cassion, walang boses pala kanina yan. So, walang sound. Si Manalang, John Giver Manalang. Porperi Serrano, okay, kanina. Okay na. So, Crazy Brooks, palakpak. Recall, good morning, Dr. Toto. Si Teacher Mark Reacts, si TMR, ando sa Thailand. Tama ka, Dr. Toto. Na-repeal ng 1987 Constitution, rin ito 1935 at 1973 Constitution. Tapos, Eladio Junior Socorro, Tamsak. At tapos, Juliet Bernal. Tapos, Drawback Vibranium. Kaya pala si Eric Sylvester hindi Pilipino dahil dyan sa age 21. Tama. Kaya tulungan nyo ako. Magbigyan po ako sa aking GCash at bank accounts ng pera, pantulong ninyo kahit 100, 200, 1,000, 2,000 para po pantulong sa pambayad ko sa filing fee sa pagsampa ko sa July 1 ng aking petition for quo-warranto laban kay Tulfo kasi ayaw ko na maging senador ang Amerikano. Tulungan nyo lang ako po kung talagang gusto niyo akong tulungan at kung wala po ako maipon na 60,000 kasi iyan ang ibabayad ko sa Senate Electoral Tribunal ay goodbye na lang. Hindi ko na kalabanin si Tulfo. Drawback Vibranium. Tapos si Maria Quillosa. Hi sir. Today I send thank you. Salamat po. Maria Alexandra Tugas. Good morning, Daddy To. Eating breakfast with Cheska. Wow. Ang apo ko, Cheska, how are you? Okay. Linja at Timar o Philemon Tamba. Kaso po ang sabi, nag-apply siya ng citizenship kasi hindi siya natural born. Hindi po siya nag-apply ng citizenship. Nanay niya Pilipina po. Ferdinand Tabuno, attorney ginawa ng COMELEC ngayon kay Joel Oy, ginagago nila taong bayan. Tama po kayo. Philemon Tamba at ang requirement ng pagiging congressman, iba po. Tama po kayo. Ang congressman ay natural born. Pero natural born na siya po dahil po sa sinasabi ko na may passport na siya, nag-apply siya ng passport, meron na siyang tumira siya matagal sa Pilipinas, dagdag niyan ay nag-aaral siya sa mga Philippine schools, at pinakamatindi sa lahat ay bumuto siya, nag-register siya bilang Pilipino at mutante siya sa District 6 ng Manila. At yan ay Pilipinas. Ninja, hindi ba citizenship by birth? Siya dahil dito pinanganak. Citizenship by birth dahil siya, hindi lang dahil sa dito siya pinanganak. Dahil po ang nanay niya ay Pilipina. Okay? So, kumbaga in Kuwait, maintindihan ng abogado, hilaw na pagiging citizen Pilipino na kailangan mo pa gumawa ng eleksyon na ibig sabihin at the age of 21 or up to 23, ikaw ay gumawa ng affidavit at sinumiti mo sa Bureau of Immigration o di kaya sa Civil Registrar's Office na gusto mo ang Philippine citizenship ng iyong nanay. But anyway, hindi nangyari ata kay Joey yan. Hindi ko alam kung nangyari. Pero i-assume na lang natin na hindi nangyari. Pero the fact na bumuto siya at naging register siya bilang Pilipino ay sobra-sobra na bilang isang patunay na hindi niya na kailangan at siya ay tatawagin na natural born. Kasi wala na siyang ginawa eh. Yun lang, nagbumoto. Natural naman sa mga lahat ng Pilipino na bumoto, makapag-rehistro. Diba? At saka, nagpahalal pa. Matindi doon. Cute tay, twisted mo to ang definition ng natural born citizen. Naging natural citizen si Oy, but hindi naging pasensya ka na, mali po cute tay. ang ano mo, sinabi ko na nga, in-explain ko na nga, na sapat na ang pagiging pag-apply ng Philippine passport, sapat na kapalit yan ng sworn declaration. Okay? Hindi mo ata narinig kanina. Ang pagpahalal ng LGU, hindi niya kailangan natural born. Pero nanalo siya. At nung nanalo siya, nagserbisyo siya sa bayan. Diyan pumasok na ngayon ang doktrina na yung allegiance, sincerity mo sa Philippine Republic. Okay? Ang ibig lamang sabihin po ng affidavit of declaration, to show your allegiance or loyalty to the Philippines. And that act of allegiance can be shown not only by declaration, but actually more so through acts. Kaya nga sinasabi, acts are always louder than words. Si Philemon Tamba, kailangan natural born ka kung Congress, BP o Presidente at 1935, kailangan na-explain ko na po, Philemon Tamba, hindi ko na kailangan explain ulit.
Drawback vibranium. Ang mangyari diyan, pinaaasa lang si Abante tapos nagbayad. Sigurado ako nagbayad si Abante niyan sa Comelec para manalo siya. Pero natural pa rin ang sa atin sasabihin, Mr. Abante, Pastor Abante, ay andyan pa rin ang katotohanan na majority ng 6 district ng Manila ay ayaw sa iyo. Yun ang katotohanan dyan. Okay? So, Lian, good morning. Cassandra Daisy, ang tagal ng tumakbo. Ngayon lang nagtatanong ang kumalik. Lumi Susik, paano naging tunay na Pilipino ang nanay niya kung ang apelido ay Chowa? Matagal na yun. Hindi naman lahat ng Chinese na apelido ay hindi Pilipino. So, tanongin mo sa kanya kasi pure Pilipino na siya. 1900s pa ka dito. Basta pinanganak, maaring pwedeng nangyari yung nanay niya pinanganak sa naturalized na tatay at nanay. Pero nung pinanganak siya, ay natural born na siya. Okay? Yung nanay niya. Okay? So, Balikbayan Live TV, tama, pinopolitika lang si Uy. So, cute tayo, hindi daw pure ang palagi. Ay, huwag ka maniwala dyan ka, Tony Bueno. Iba yung pinag-usapan, hindi niya man sinasabi kung ano ang actual performance as a separate means of acquiring, of declaring that you are want to be a Filipino by your mother's citizenship. Siguro obvious ka, nakinig ka sa ibang tao. Balikbayan Live TV, watching from Edmonton. James Kevin Cassion, Rodi Rabi. Okay yan. Ito si Pastor Rodi Rabi, isang biktima rin ito ni Pastor Binbinido Abante. Na may lupa si Pastor Rodi Rabi ay gusto i-rehistro ni Binbinido Abante sa pangalan niya, hindi sa pangalan ng simbahan. Akalain mo naman anong ganong klaseng. Ang relo po ni, for all you know ha, ang relo ni Abante, Patek Philippe, 17 million ang halaga. Ganun lang po. Jans, thank you for educating us, Dr. Toto. Okay? So, Rodi Rabi, Albert Peñar, nasarapan kasi si Abante sa big budget. Kamara de Representante. Rich Sylvester, disqualified ka na. Si David De Angelo, nung tumakbo siya sa local position ay qualified siya dahil hindi naman requirement. Tama po kayo, Dave, kaibigan. Pero nang dahil nakasapag-serbisyo na siya, pinaliwanag ko na po, maybe hindi ka pa nakarating, yung the act of applying for Philippine passport is sufficient. Ayon sa decision ng Supreme Court, Dave. Number 2, kung ikaw ay nanilbihan sa in any capacity sa public service, kasi nakapasok siya as konsyal by virtue of the not so strict requirement that naturalized can be a counselor, naging konsyal siya. At nung nagserbisyo na siya, yung pagserbisyo niya bilang konsyal, iyon po ang nag-cure ng defect. Next, siya ay nakapag-aral sa Pilipinas. Not ninira sa Pilipinas. Nag-aral, nag-graduate siya sa mga Philippine schools. Ayon po sa jurisprudence natin, at saka bumuto siya. Number 1, bumuto siya sa Pilipinas. Yan po ang cure dyan. Kaya yan po ang nitty-gritty. Yan po ang cure according to law. Kaya hindi ibig sabihin na kung naturalized ka noong una ay hindi. Pasensya na, pero tama rin si Atty. Rene Bueno sa pagsasabi, pero hindi niya pinactor in, hindi ata siya naka-research na yung other acts that can be substantial compliance for one person situated in the one who has Filipino mother. But in the case of Joey Oy, ay hindi lamang yan. Naging naturalized pang tatay niya. Yung ibang kinokonsidera nating case ay hindi naging Pilipino ang tatay. Ito, naging Pilipino pang tatay, 1967. Rodi Rave, Fernando, pasensya na kasamang Dave De Angelo. Hindi na po yan true according to the recent jurisprudence. Paano nga po, Dr. si Prinsipe Abante? Prinsipe, Prinsesa pa rin ang hindi. Kasi sinabi na nga ni Commissioner Garcia at Chairman na hanggat hindi pa nabaliktad ay considered as proclaimed na si Joey Oy at pwede siyang manumpa, pwede siyang makapanumpa at pwede na siyang pumasok bilang congressman sa June 30. Unless kung may decision uli ang Comelec na talagang pinanindigan na hindi siya Pilipino. In that respect, kailangan na ni Joey Oy ngayon na sumampa sa
sa House Electoral Tribunal, it's right, para isampa idiin na siya lang ang karapat-dapat na magiging congressman. Okay? So, Frank Abilla, the genuine issue, Dr. Toto, is why did the COMELEC decided the case between Abante versus Oy only after the May? Ngay, dapat doon pang matagal na pala nagsampa si Abante ng kaso, bakit ngayon lang dinisisyonan? Tama ka rin. Pastor Rodi Rabi, swapang ang Abante na yan. O yan ha. He personally knows kung sino si Abante. Imelda Garcia, attorney, saan po pwedeng mag-send ng dito po ang donation po, dito po para sa laban ko kay Mr. Eric Silvestre Tulfo. Ito po. Yan po, mamili na lang po kayo. Mayroon akong Paymaya, mayroon akong GoTime, mayroon akong Maya, Maya pala, GoTime, tapos Palawan Pay, GCash sa 0917-300-7796. At meron din ako dyan na account number ko sa BDO at saka sa PNB. Okay? So ito sabi naman dito muna ko kay Imelda Garcia, attorney, saan po pwede mag-send? Yun na po, Ma'am Imelda. Si Qtoy, donation na, tapos na ang prescription. Hindi po tapos obviously na sa salita ka Qtoy na mali-mali pong yung basihan. Pagdating sa congressman po, tsaka senador, ang pag-umpisa ng filing po, July 1 hanggang July 10. Okay? Naintindihan ba, Mr. Qtay? Okay, hindi na kita babalikan pa. Arnel Roluna, watching from New York. You're the best. Attorney Toto, salamat po. Jaco Navarro, Congressman-elect Luis Joey Chua Oy. Ngayon, Congressman-select. Congressman-select. Okay Chairman. Congressman-select Benny Abante. Linja, citizenship by birth is natural born citizen para sa akin. Okay. Cassandra Daisy, tama ka kasi kay Alice Go, nanay at tatay, parehong Chinese. Iba yung kaso ni Alice Go. Rodi Rabi, laban ng pang-api kay Joey Oy ng COMELEC at Abante na swapang. Okay, Jaco Navarro, naging natural born Filipino ng si Grace po na lumabas siya sa nuno sa punso. Ibang case naman po kay Grace po. Ang sa kanya po ay presumed natural born siya. Consuelo Sidigo, good morning, Attorney Toto, watching from LA, California. Jurem, naimbang aldaw, mo kapsat, sir, Doc Enyel, naimbang aldaw din sa mga lahat. No? Naimbang bigat sa mga kapsat ko, sa mga yapabak, sa mga kabalin ko. ATC Junior, kulang daw ang supporting pesos ni Oy. Supporting pesos. Ninja, ATC, natatawa tuloy yung mga tao sa'yo. Connie Sanchez, Australia. Hello, attorney. Boss, yung name nito mo sa BDO is Dr. Hindi po, ang name ko po sa BDO ay Berteni Catalonia Causing. Ito po. BDO Savings, ay susulat ko. BDO Savings. Savings account. Pwede rin sa PayPal, totocausing@yahoo.com. Number 004580368536. Ayan. Ang name ko dyan is Berteni Causing. Hindi ko pa nasulat pala. Ayan. Marcel Herna, sa tagal niyang paninirang sa Pilipinas ay isang mahalagang batayan sa naturalization, lalo na kung ang isang individual ay nakikilahok sa lipunan. Tama po kayo. Amical niya, happy good lunch time. Attorney Toto, watching from Daet, Camarines Norte. Emmanuel Chan, good day Dr. Toto Tirador. Ipaglaban ni Oy kung mali ang inakusa sa kanya ng COMELEC bago isisi kay Abante. Hayaan mo sila mag-away. Pero kailangan natin makialam kasi Pilipino tayo. Pinag-usapan ko ano bang Pilipino, anong hindi Pilipino. Amay, tumungha. Wala kasing panglagay siguro si Oy. Marcel Herna, may dalawang kasing pangunahing paraan ng naturalization sa Pilipinas. Iba naman po yun pag mapanaturalize ka. Okay? So,
Cassandra Daisy, Comelec ang problema kaya tayo bagsak. So, lahat ng hinalal ng Comelec na direkta na nanalo, puro kamatan eh. Amical niyan, lahat gagawin ni Abante para makaupo. Marami nang ninakaw si Abante, yan ang problema. So, si Rogelio Kaka Tapado watching from Los Angeles, California. Ninja, so na-establish pala yun, law sa citizenship ay birth at 1973 at 1962 pinanganak si Oy Opo, 1962, March 15. Mel, thank you sa paliwanag sa Toto. Ariel Imino, kolorum yan si Oy. Sa tingin mo lang kolorum. Sandra Daisy, let's do our own share sa pagsumpa ni Dr. Engineer kay Pacificador. Pacificador, Erich Tolpo. Tatulungan niyo po ako. Ariel Emino, good noon, Sir Toto. Sabi naman Ariel Emino. Okay, so si Connie Sanchez, thanks. Okay, Rambul, if Dewey Oy had performed at all acts of natural-born citizen, those are solid proofs, although indirect, that he opted or selected to become a Filipino citizen. Lito Tixon, matagal na naging opisyalis sa Maynila si Kung Roy. Salamat po at yan lang po ang ating pag-usapan.